Nasabi mo na rin ba minsan sa iyong buhay na life is unfair, na ang Diyos ay hindi patas sapagkat nakaranas ka ng mga hindi maganda sa iyong buhay? Sa totoo lang, hindi ka nag-iisa. Dahil sa mga panahong ako ay nasa mahirap na sitwasyon, nasabi ko rin na ang Diyos ay hindi patas. Bakit ako naranasan ng mga bagay na ito? Bakit ako naghihirap? Bakit ganito ang buhay? Marami akong mga bagay na isinisi sa Kanya. Pero alam mo ba na maganda ang layunin ng Diyos? Hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Sa katunayan, binigyan niya tayo ng pagpipilian upang gumanda ang ating buhay. Sabi niya sa Deuteronomy 30, binigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod niyo ang mga utos na ibibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na iyong Diyos, kung mahalin niyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking masa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip maglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayong Jordan. Saksi ko ang langit at lupa ngayon, inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin nyo ang buhay para kayo at inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So kung makikita po natin dito na ang Diyos ay binigay na pagpipilian, ito po ay ang pagpapala o sumpa, pagsunod o pagsuway. Pag tayo po ay sumunod sa Diyos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo susunod sa Kanya, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Mga kapatid, may mga pagkakataon na narito na tayo, sumusunod na tayo sa Diyos, pero nakakaranas pa rin tayo ng mga bagay na hindi maganda. Huwag po tayo mag-alala. Mas maganda na naghihirap tayo dahil sa pagsunod sa Diyos kaysa maghihirap tayo sa paggawa ng masama, sapagkat may pangako ang Diyos na pagdating ng takdang panahon, hindi tayo magsisisi kung patuloy tayo maglilingkod sa Kanya. Kaya manatili lamang po tayo mga kapatid na maglingkod sa Diyos, sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ano man ang nararanasan mo ngayon, huwag kang mag-alala. Pagdadaanan mo yan, hindi yan ang design ng Diyos, hindi ka diyan naka-destiny. Maari sinusubok lang ng Diyos ang iyong pananampalataya kung hanggang kailan ka mananatili sa Kanya. At pag nalagpasan mo yun, makikita mo ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Sana naunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon.